May mga lugar sa Pilipinas na hindi lang basta maganda, kundi may kwento ng himala, kasaysayan at misteryo sa bawat pader. May simbahan na tumayo kahit ilang beses na winasak ng lindol. May simbahan na parang kastilyo sa taas ng bundok. At may isa din na dinadayo ng milyong-milyong tao taon-taon. Dahil sa paniniwala na may kapangyarihan itong magbigay ng himala. Pero sa dami ng simbahan sa Pilipinas, alin nga ba ang tunay na pinakamaganda? Sa video na to, iikot tayo sa buong bansa para tuklasin ang mga simbahan na hindi lang kahanga-hanga sa itsura, kundi may lalim ng kasaysayan at kwentong siguradong magpapahanga sa iyo. Ibinase natin ang ating listahan batay sa kasaysayan, arkitektura at ganda ng mga simbahan. Kaya, simulan na natin. Mr. D. Number 10. Binondo Church, Minor Basilica ng San Lorenzo Ruiz, Maynila. Pumunta tayo sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, ang Binondo. Dito matatagpuan ang Minor Basilica at pambansang dambana ni San Lorenzo Ruiz o mas kilala bilang Binondo Church. Ang simbahan ay tinayo ng mga Dominicong pari noong 1596 para turuan at pagbinyagan ang mga unang Tsinong naninirahan sa Maynila. Sa loob ng mahigit 4 na siglo, ilang beses itong sinira at muling tinayo. Sinira ng mga Briton noong 1762, muling tinayo noong 1852 gamit ang mga batong granite at muling napinsala noong ikalawang digmaan pandaigdig. Sa kabila ng mga trahedya, nanatili ang simbahan bilang simbolo ng pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad na Filipino-Chinese. Sa harapan, makikita ang halo ng arkitekturang European at Oriental. May malaking imahe ni San Lorenzo Ruiz, ang kauna-unahang santong Pilipino na galing mismo sa komunidad na ito. Hanggang ngayon, nagsasagawa ng misa dito sa Filipino, Mandarin, Hokkien at English. Patunay ng multicultural na payamanan ng Binondo. Kung bibisita kayo, huwag kalimutang dumaan din sa mga restaurants ng Chinatown para sa masarap na pagkain. Number 9. Baraswain Church, Our Lady of Mount Carmel Parish, Malolos, Bulacan. Galing Maynila, tumungo naman tayo sa Bulacan para bisitahin ang Baraswain Church. Tinaguri ang Cradle of Democracy in the East. Tinatag noong panahon ng Kastila, ang Baraswain Church sa Malolos ay naging saksing buhay ng 3 makasaysayang pangyayari. Ang unang Kongreso ng Pilipinas noong 1898, ang pagsusulat ng Saligang Batas ng Malolos, at ang inaugurasyon ng unang Republika ng Pilipinas noong 1899. Dahil dito, kilala ito bilang duyan ng demokrasya sa Asya. Ang simbahan ay may disenyo ng Baroque Revival na may halong Renaissance at Romanesque elements. Katabi ito ang lumang kumbento ng ngayon Museo ng Republika ng 1899, kung saan makikita ang mga gallery at light and sound na pagpapakita ng kasaysayan. Kaya kung gusto ninyong balikan ang panahon ng ating mga bayaning nagtatag ng Republika, perfect na destinasyon ang Baraswain. Number 8. Molo Church, St. Anne Parish, Iloilo City. Lumipat naman tayo sa Visayas, sa lungsod ng Iloilo. Dito matatagpuan ang St. Anne Parish o Molo Church, kilala bilang Feminist Church ng Pilipinas. Ito ay tinatag noong 1831 at tanging Gothic Renaissance Church sa bansa na nasa labas ng Maynila. Nakatayo ito gamit ang puting coral stone at may 2 kampanang may pulang spire na agaw pansin sa distrito ng Molo. Tinawag itong Feminist Church dahil tanging mga babaeng santa lamang naroroon. May 16 na estatwa ng babaeng santo na nakapila sa magkabilang gilid ng nave. Sa loob, makikita ang makukulay na stained glass windows at antigong upuang kahoy. Ang kombinasyon ng Gothic arches, matataas na kisame at mga estatwa ay nagbibigay ng solemnidad at ganda.
Huwag palampasin ito kapag nag-tour kayo sa Iloilo ha, dahil malapit din ang iba pang makasaysayang mansyon at simbahan dito. Number 7. Santa Maria Church, Our Lady of the Assumption, Santa Maria, Ilocos Sur. Umakyat tayo sa burol ng Ilocos Sur para makita ang Santa Maria Church na bahagi ng UNESCO World Heritage Baroque Churches ng Pilipinas. Ito'y tinayo noong 1769, kilala sa pagiging kombinasyon ng simbahan at muog. Matatagpo nito sa ibabaw ng burol na may hagdang bato papunta sa pinto. At syempre, may hugis na parang torre ang kampanaryo nito. Dating ginamit na kuta ng mga Kastilang praile at hukbo, kaya't may makakapal na pader, na ladrilyo at mataas na posisyon. Sa loob ay simple at tahimik, subalit nakakaaliwan tanawin ng mga bukirin at ilog mula sa itaas. Isa sa pinakahalagahan dito ang imahen ng Nuestra Señora de la Asunción na nakaukit sa puno sa bungad ng simbahan. Ang simbahan ay kabilang sa 4 na Baroque churches ng bansa na kilala ng UNESCO. Kaya sulit ang pag-akyat para sa kasaysayan at tanawin. Number 6. San Agustin Church, Intramuros, Manila. Balik tayo sa Manila upang makita ang pinakamatandang bato na simbahan sa Pilipinas, ang San Agustin Church. Natapos noong 1607, ang San Agustin ang kauna-unahang stone church sa bansa at isa sa 4 na UNESCO Baroque churches. Ginawa ito sa adobe na bato at lime mortar at may plano na hugis Latin cross na may 3 aisle. Ang fasad ay may kolumnang Ionic at Corinthian, rose window at triangular pediment at mga intricately carved na pintuan. Sa loob, ang simbahan ay kilala sa barrel-vaulted na kisame at mga kakaibang chapels sa gilid na nagsisilbing buttresses. May 68 na Molave stalls sa choir loft na gawa noong 1606. At lahat ng kisame dito at dingding ay hand-painted ng Italian artists. Dahil sa edad nito at katatagan, nalampasan nito ang maraming lindol at tigmaan. Ito rin ang huling tirahan ng ilang gobernador general at opisyal ng simbahan. Number 5. Basilica Minore del Santo Niño, Cebu City. Lipad tayo sa Queen City of the South. Dito matatagpuan ang pinakasinaunang simbahang katoliko ng bansa, ang Basilica Minore del Santo Niño. Tinatag noong 1565 ni Father Andres de Urdaneta sa araw mismo ng pagdating ng Ekspedisyong Legazpi Urdaneta sa Cebu. Dito rin matatagpuan ang imahe ng Santo Niño na binigay pa ni Ferdinand Magellan sa reyna ng Cebu noong 1521, isang simbolo ng unang pagbibinyag sa Pilipinas. Pagkaraan ng sunog at rebuild, ang kasalukuyang bato na simbahan ay natapos noong 1602. Ang fasad ng basilika ay kakaibang pagsasanib ng Muslim, Romanesque at Neoclassical na disenyo. Nananatili sa natural na kulay ang batong coral. May simpleng linya ngunit elegante ang detalye. Ang kampanaryo ay may mga blind at open windows na may triangular pinnacles at dome na hugisiboryo na impluwensyang Muslim. Sa gitnang bahagi, makikita ang arched main entrance na may double-edged na pediment. Tuwing Enero, dinarayo ito ng milyong-milyong deboto para sa Sinulog Festival kung saan ginugunita ang Santo Niño. Kung nais ninyong maramdaman ang pinanggalingan ng Kristyanismo sa Pilipinas, pumunta tayo sa Basilica. Number 4. Taal Basilica, Basilica of St. Martin de Tours, Taal, Batangas. Ibibida natin ngayon ang pinakamalaking simbahan sa Pilipinas at maging sa Asya, ang Taal Basilica. Ang Basilica ay tinayong muli noong 1856 sa disenyo ni Luciano Oliver matapos ang sunod-sunod na pagputok ng Bulkan Taal at mga lindol. Mataas itong 96 meters at lapad na 45 meters. Nakatayo sa burol ng bayan ng Taal kaya tanaw nito ang buong paligid. Dinisenyo sa kombinasyon ng Neoclassical at Baroque. May 26 na haliging iconic na fasad at may altar na may pilak na tabernakulo at mga masiling na ukit.
Ang disenyo ng harapan ay hango umano sa St. Peter's Basilica sa Roma. Hanggang ngayon, dinadayo ito ng mga deboto lalo na tuwing Semana Santa. Sa paligid, makikita rin ang mga lumang bahay at museo ng bayan ng Taal. Kaya't sulit ang isang araw na lakad mo dito. Number 3. Miagao Church, Church of St. Thomas of Villanova. Pumunta naman tayo sa Miagao sa Iloilo para sa isang UNESCO World Heritage Site, ang Miagao Church. Natapos ang simbahan noong 1786 at kabilang sa 4 na Baroque churches na kilala ng UNESCO. Ang disenyo nito ay halo ng mga impluwensyang Kastila, Chino at Muslim. Kilala ang fasad sa napakadetalyadong ukit na pinagsama-sama ang biblikal at lokal na imahen. Tampok sa gitna si San Tomas de Villanueva sa tabi ng mga figura ng Papa at si San Henry. Isa sa kakaibang katangian nito ay ang hindi pantay na dalawang kampana. Ang isa ay may 2 palapag at ang kabila ay may 3. Sa loob, makikita ang gintong retablo na nagliliwanag laban sa simpleng batong pader. Matapos makaligtas sa lindol, sunog at digmaan, nananatili itong simbolo ng pananampalataya at tibay ng mga taga-Miagao. Isa itong patunay ng sining at debosyon ay maaaring pagsamahin sa isang obra maestra. Number 2. Paway Church, St. Augustine Church sa Paway, Ilocos Norte. Ito ang pinakamagandang halimbawa ng earthquake baroque sa buong mundo. Nagtapos ang konstruksyon ng Paway Church noong 1710. Kilala ito sa 24 na higanteng buttresses na nakapalibot sa gilid at likuran ng simbahan upang protektahan ito laban sa lindol. Ang mga pader sa ibabang bahagi ay gawa sa coral stones at bricks naman sa itaas na bahagi. Sa disenyo nito, barok na may halong Gothic, Chinese at Javanese na impluensya, kitang-kita ang pagkakaiba sa ibang simbahan. Matatagpuan din ang hiwalay na 3 palapag na kampanaryo ng may hugis ng pagoda. Tinayo ito upang humiwalay ang bigat nito sa simbahan at nagsilbi ring obserbatoryo sa panahon ng Revolusyon at World War II. Dahil sa kahalagahan nito, dineklara itong National Cultural Treasure noong 1973 at naging bahagi ng UNESCO World Heritage List noong 1993. And at number 1, Manila Cathedral, Manila Metropolitan Cathedral Basilica sa Intramuros, Manila. Ang katedral ay nasa gitna ng makasaysayang Intramuros at upuan ng Arsobispo ng Maynila. Ang unang simbahan ay gawa sa Nipa, Kawayan noong 1571 at inalay sa mahal na Inang Maria. Ilang beses itong ginaba ng sunog, lindol at digmaan, kaya't ang kasalukuyang ekstruktura ay ika-8 bersyon na matapos ng 1958 na disenyo ni Arkitektong Fernando Ocampo. Ang katedral ngayon ay may Romanesque Revival na disenyo na pinaganda ng modern engineering. Makikita sa loob ang detalyadong stained glass windows, marmol na altar at mosaics ng mga kwento sa Biblia. Dahil sa dignidad nito, dito ginaganap ang mga pambansang misa at mga pagdalaw ng Santo Papa. Ang paligid ng Plaza de Roma ay mainam din para sa paglalakad at bisikleta. Tiyak na bawat bisita sa Intramuros ay hindi kumpleto kung hindi nyo mabibisita ang Manila Cathedral dahil ito'y simbolo ng pananampalataya at kasaysayan ng bansa. Hindi lang tayo naglakbay sa mga magagandang simbahan, di fam, kundi bumisita rin tayo sa puso ng kasaysayan at pananampalataya ng bawat Pilipino. Sa bawat bato, sa bawat altar, at sa bawat kwento, makikita mo kung gaano kalalim ang paniniwala ng mga Pilipino. Kahit sa gitna ng lindol, digmaan at pagbabago ng panahon. Ngayon, di fam, gusto kong itanong sa inyo, anong simbahan sa listahan ang pinaka-pinaniniwalaan at pinaka-paborito ninyo? I-comment nyo na below. At syempre, kung nagustuhan yung ating episode for today, please comment. Ding dong! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto.
The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!